Ang halimaw na malangkit. Muli na namang tinutugis ng mga taong bayan ang halimaw na malangkit. Papasok na naman sa kagubatan ng halimaw. Mahihirapan kayo, masukol ako. Natakasan na naman tayo ng walang yung halimaw. Ganito na lang palagi tuwing pumapasok siya sa kagubatan na ito. Ano kaya ang dapat nating gawin upang hindi makapasok sa gubat ang halimaw na iyon? Nag-aalborotong saad ng taong bayan. Natamaan ako ng walang yung comment na yon. Naiinis na saad ng malangkit. Pumutol ito ng sanga at pinataka ng dagta ang sugat. Ito ang kainaman ng pagiging halimaw na malangkit. Dagta lang ay maghihilom na ang kanyang sugat. Samantala, napilitang humingi ng tulong sa isang matanda sa baryo ng mga taong nagro-ronda. Ang halimaw na malangkit ay nagagawang maging puno. Kung kaya't nagagawa nitong makapagtago sa loob ng kagubatan kapag ito ay nakapasok. Ang paghahayag nito sa lihim ng isang malangkit. Paano namin matutukoy ang isang puno kung ito ay isang malangkit? Madali lamang, sabi ng matanda. Kinagabihan ay buo ang loob ng mga nagro-ronda na mapapatay na nila ang malangkit. Magdalawang pangkat tayo. Ang isa ay sa gubat pupunta, at kami naman ang tutugi sa kanya sa kabayanan. Walang kadala-dala ang mga hangal. Nagpapagod pa rin. Hayo ng halimaw, may biktima na naman siya. Humabol kayo mga hangal. Ngunit nagulat ito nang makitang pasalubong sa kanya mula sa gubat. Sinabangan nila ako. Muli nitong ginamit ang kapangyarihan na maging puno. Titignan ko kung matutukoy niyo pa ako. Tiyak na nagsapuno na naman iyon. Pero di bale, alam na natin kung paano natin siya matutukoy. Ang punong ito ang bukod tanging nakabaon na walang ugat sa lupa. Pinagtataga iyon ng taong bayan. Pagkat ang nagkanulo sa halimaw ay ang sarili niyang lolo, si Apo Gulang. Patawarin mo ako, Apo, subalit sobra na ang kasamaang inihahasik mo. Malungkot na sambit ng matanda. Ang wakas.